May kasabihan ang mga Hapon, ichigo ichi, nang ibig sabihin once in a lifetime encounter. Kaya ito, hindi ako napigilan ng temperatura dito sa lugar na to kasi naghanda ako. Dahil nga medyo adventure ang pupuntahan, ito yung sinuot ko. Bali, sinuot ko na to nung nag-snowboarding kami. Ang angas kasi, yung style ng tela niya ay hindi agad nababasa kahit second hand ko pang nabili. Dito kasi sa Japan, mumurahin lang yung kaya kong bilhin nung ako isa pang training. Nung naging SSW visa na ako'y ganun pa rin naman. Ako nga pala si Jungkoon, lalong tumatagal sa abroad, walang ipon. Tanggap ko na. Isang bagay na hindi pwedeng magkamali ang mga Hapon ay kapag nagbigay sila ng oras. Legit yan. Kapag sinabi na alas 9 ang sundo, dapat 8:45 pa lang ready ka na. Paglabas pa lang namin sa apartment, tong kasama ko'y mukhang nag-a-adventure na. Kakaibang klase ng moonwalk, patagilid eh. Habang nasa biyahe naman ay tinitingnan ko ang paligid, nag-iisip kung meron pa ba. Kasi tingnan nyo, mukhang pa-summer na para bang yung jowa mo, tamang duda. Isang oras at kalahating biyahe, nakarating din kami. Pangiti-ngiti na nga tong isa eh. Siguro naman kapag na-experience mo na yung bagay na sa internet mo lang nakikita ay magiging masaya ka na kahit ang resulta ay ubos ang pera. Di joke lang. Dito nga ay pwede ka nang dumiretso kung nakapag-book ka na. At kung napadaan ka lang naman ay sa reception ay maa-accommodate ka nila. At kung malaki ang budget mo, lahat ng nandito, masasakyan mo. Nandito nga ako sa snow capital ng Japan pero ang ganito minsan lang masusubukan. Yung ginastos ko dito, utang lang. Aray ko. Ang mga pumapasok dito binibigyan ng ganito. Meron pula, yellow, at sa amin ay blue. Para madali nilang ma-identify kung turista ka o kaya may address ka dito. Mini snowmobiling na sa panaginip ko lang nakikita. Parang kaya ko na rin gumanap sa pelikula bilang isang kontrabida. At itong baggy, yung sa norte yung gusto kong matry. Pero yung sa snow yung binigay. Iba talaga kapag si Lord yung gumawa ng plano para sa'yo. Akala mo pinapasaya ka, pinapaikot-ikot ka lang pala. Huwag mong itag, magagalit yan. At itong kasama ko, 2 beses niyan tinaray yan. Hindi niya raw kasi naramdaman yung unang sakit nung pinaikot-ikot siya. Bago ka makapasok sa Japan, required talaga na dapat marunong ka magbisikleta. Dahil yun ang gagamitin mo pagpasok sa trabaho. Pero wag naman sana ganito. Kahit saan, hindi talaga mawawala ng bida-bida eh. Yung alam mong hindi na kaya pero pinipilit pa. At itong huling nasakyan namin ay yung tinatawag na snow rafting go. Ang sistema nito, may humihilang snowmobile dito sa bangka na parang pang rescue. Hindi ko kasi alam kung ano talagang tawag dyan. Kung merong magko-comment sa comment section ay salamat. Yung snowmobiling, yung buggy, yung bike at yung pinaikot-ikot. Unlimited rides yun kasama na sa binayaran ng entrance pagpasok dito. Sa dami ng sinakyan mo, sigurado mapapagod ka at pagpagod ka na, sigurado gutom ka na rin. Kaya hindi mo na kailangan lumayo o lumabas pa dahil meron na ritong tinitinda. Bali ang lahat ng binayaran namin ay 3,000 bawat isa. Mahal ba yun? O sige, bigyan kita ng 3,000 sa Pinas ka maganto. Para sa akin, sulit na ang 3,000 yen. Thank you, Lord. Na-experience mo na yung ganito. Marami rin pala kaming nakasabayang kababayan dito na hindi na naisama sa video. Shoutout po sa inyo. Ang lugar pa lang ito ay tinatawag na Alpen Snowland sa Bibay City. Next year, winter season, kung magagawi ka rito at kulang yung gamit mo, meron na rin pala dito. Gloves, boots, at mga bonnet. Pati pambata meron din. Oh, siya, hanggang dito na muna ang aking kwento. Maraming salamat kung umabot ka dito. Para sa mga darating pang kwentong Japan ko, huwag mong kalimutang mag-follow.